Sa puntong ito, alamin natin ang update kaugnay sa bagyong Agaton na patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Narito po si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Kara. Mga kapuso, dahil sa bagyong Agaton na may international name na Lingling, hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang Public Storm Warning Signal number 1 sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang na dyan ang mga probinsya ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur at Compostela Valley. Asahan po ang malalakas na ulan na may kasamang pagbugso ng hangin sa mga nasabing lugar. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 230 kilometers sa may silangan ng Davao City kaninang madaling araw. At taglay pa rin ito ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at mabagal pa rin ang galaw ng bagyo. Nasa halos 5 kilometers per hour lang at kumikilos pa ito pakanluran, timog kanluran. So, Mang Tani, kailan po inaasahang tatama sa lupa ang bagyong Agaton po? Base dito sa latest track ng Pag-asa, Kara, inaasahan na ito ay tatama bukas ng hapon o kaya ay gabi. At ito ay posibleng maglandfall dito sa may Davao region. Kaya dito sa ating tinitingnan, Kara, may posibilidad pa rin na magbago yung takbo niya. Dahil meron tayo yung area of uncertainty. So, imbis na tumama kagad dito sa may Davao Oriental, posibleng sa may north ng Davao Oriental o kaya naman ay tuluyang hindi ito tumama kung titingnan natin itong area of uncertainty, Kara. Mang Tani, may tanong lang po ako kasi kanina po pinakita ninyo signal number 1 po yung nakataas. Ano po ba ang nature nitong bagyong Agaton? Mas marami siyang ulan o mas mahangin po siya? Sa ngayon, dahil ito ay isang tropical depression, so ang kanyang hangin ay mula 30 hanggang 60 kilometers per hour lamang. So hindi ito kalakasan pero may bugso ng hangin. So kapag ganyan na tropical depression, mas maraming ulan ang posibleng dala-dala. Kaya kung mapapansin mo, Kara, hindi lamang baha kundi landslide dahil yung volume ng ulan. At hindi lamang yung volume ng ulan ko, hindi halos bago ito naging isang bagyo, halos isang linggo ito na isang low pressure area at dito lamang yan namayani sa may eastern part ng Caraga region hanggang dito sa may eastern Visayas. Kaya yung dami ng ulan ang siyang naging dahilan upang maging mapaminsala itong mahinang bagyong ito. At mabagal po ang kilos niya. Ganun po ang problema, sir. Mang Tani, ano? Tama yun, Kara. Kaya hanggang ngayon nga, yung pinakikita nating track ng bagyo ay halos hindi pa rin natin sigurado kung ito ay talagang didiretso o tatama na dito sa may Davao region or maaaring hindi pa ito tumama sa kalupaan. Kaya ito yung ating babantayan, Kara. Kaya nga sa datos ng Weather Central at Pag-asa, higit na maraming ulan ang maranasan dito sa Northern Mindanao ngayong araw ng Lunes. Kaya patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa posibleng baha at landslide. At sa Visayas, pinaapektado ng ulan ng Central Section. Ito yung mga probinsya ng Cebu, Bohol hanggang dito sa may Negros Oriental. At dito naman sa Luzon, asahan ng mahinang ulan sa Eastern at Southern sections. Ito yung Cagayan Valley at itong Bicol region. At ayon sa Pag-asa, epekto ito ng malakas na hangin amihan. Nananatiling maganda naman ang panahon dito sa Metro Manila. Mababa yung tsansa ng ulan base sa datos ng Weather Central. At yung ating maximum temperature, Kara, 26 degrees Celsius, so medyo malamig yan. At nakataas muli ang gale warning ng Pag-asa sa mga karagatang sakop naman ng lahat ng seaboards of Luzon, Visayas, hanggang dito sa may Mindanao. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sakyang pandagat na iwasan muna ang magleag o pumalaot dahil sa posibleng matataas na alon. Amihan pa rin ang patuloy na nagdadala ng malamig na klima sa ating bansa. Kahapon nga, bumagsak sa 8.1 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Ito na yung pinakamababang temperaturang naitala sa bansa mula noong Oktubre ng 2013, simula po yan ang hanging amihan. At sa Metro Manila, nagkaroon na rin ng bagong recorded lowest temperature ngayong amihan season. 17.5 degrees Celsius, yan naman ay naitala sa Pag-asa Science Garden nitong Sabado. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.